Nauwi sa pagkakaaresto ng dalawang suspek sa magkakahiwalay na insidente ng karahasan ang magkakasunod na operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO noong July 30. Unang sumuko sa mga otoridad ang 30 anyos na suspek na kilala sa alias na Jepoy sa bayan ng Quezon, Nueva Ecija matapos ang isinagawang hot pursuit operation kaugnay ng pamamaril at pagpatay sa isang retiradong pulis dakong alas 9:15 ng umaga. Kasabay ng kanyang pagsuko ang pagsuko rin ng isang kalibre 45 arms core pistol na may magazine at 3 bala. Isa sa ilalim ang suspect sa paraffin test habang ipapasuri sa ballistic examination ang nasabing baril. Inihahanda na ng pulisya ang kasong murder laban sa kanya. Makalipas ang ilang oras, naaresto naman ng mga operatiba ng Science City of Muñoz Police Station ang isang 59 anyos na magsasaka matapos umanong saksakin ang kanyang 39 anyos na kainuman na isang backhoe operator sa barangay Maligaya sa nasabing syudad. Batay sa imbestigasyon, nauwi sa pananaksak ang mainitang pagtatalo ng dalawa habang nagiinuman. Sugatan ang biktima at agad na isinugod sa ospital. Na-recover din ng mga pulis ang patalim na pinaniniwalaang ginamit sa insidente. Nahaharap ang suspect sa kasong attempted homicide. Ayon kay Police Colonel Richie Claraval, Provincial Director, patunay ang mabilis na pagkakaresto sa dalawang suspect ng maagap na pagtugon ng mga operatiba ng NEPO. Aniya, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad upang mapanagot ang sinumang lalabag sa batas. Pinalawak pa ng Philippine Statistics Authority o PSA Nueva Ecija ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko matapos ito makibahagi sa isinasagawang DSWD Uplift Payout Kick-Off sa Palayan City, Nueva Ecija, kung saan inilapit nito ang iba't ibang serbisyo ng National ID sa mga benepisyaryo ng programa at iba pang residente. Sa aktibidad, nagsagawa ang National ID Team ng PSA Nueva Ecija ng National ID Registration para sa mga hindi pa nakakapagparehistro, pag-update ng demographic information ng mga may pagbabago sa kanilang personal na datos at pag-i-issue ng Electronic Philippine Identification o ePhil-ID sa mga kwalipikadong aplikante. Layunin ng inisyatibong ito na gawing mas madali at mas mabilis para sa publiko ang pagkuha ng mga serbisyo ng National ID o habang tumatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan sa halip na bumiyahe pa sa mga registration center. Ayon sa PSA Nueva Ecija, malaga ang National ID bilang opisyal at mapagkakatiwala ang patunay na pagkakakilanlan na maaaring gamitin sa iba't ibang transaksyon sa mga tanggapan ng gobyerno, mga institusyong pinansyal at iba pang pampubliko at pribadong serbisyo. Sa pamamagitan ng pagsasabay ng National ID Services sa payout activity ng DSWD, mas maraming benepisyaryo ang nabigyan ng pagkakataong makapag-parehistro, makapag-update ng kanilang impormasyon at makakuha ng kanilang ePhil-ID sa isang lugar lamang na nakatulong upang makatipid sa oras, gastos at pagod. Binigyan din ng PSA Nueva Ecija na patuloy itong nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mailapit ang mahalagang serbisyo sa mga komunidad. Sa pamagitan ng ganitong mga inisyatiba, layunin nitong matiyak na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng ligtas, maaasahan at kinikilalang proof of identity na magpapadali sa kanilang pag-akses sa mga programa at serbisyong iniaalok ng pamahalaan. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport o Uplift Assistance sa Palayan City, Nueva Ecija matapos silang makatanggap ng 2,000 pesos cash assistance na malaking tulong sa kanilang agarang pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pang mahalagang gastusin sa bahay. Kabuoang 879 kwalipikadong benepisyaryo sa lungsod ang tumanggap ng ayuda sa ilalim ng programa
na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Ayon sa DSWD, layunin ng uplift assistance na magbigay ng pinansyal na suporta upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Isa sa mga tumanggap ng ayuda ay si Fernando Combe, 47 anyos, mula sa Barangay Atate. Aniya, malaking tulong ang natanggap na halaga para sa pagbili ng kanyang mga gamot at sa pag-aaral ng kanyang 2 anak matapos siyang maaksidente at mawalan ng kakayahang maghanap buhay. Umaasa rin siya na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng suporta sa mga mahihirap at mahihinang sektor ng lipunan. Ipinaliwanag ng DSWD na nahahati sa 3 grupo ang mga benepisyaryo ng programa, kabilang sa Group 1 ang mga kabahayan na sakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Kasama naman sa Group 2 ang mga mahihirap at near poor na pamilya na ang kita ay nasa loob ng 25% sa itaas ng poverty threshold batay sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority at Department of Economy, Planning and Development. Samantala, kabilang sa Group 3 ang mga manggagawang may mababang kita at kanilang mga pamilya na kinilala ng Social Security System o SSS. Sa ilalim ng mga alituntunin ng programa, ang mga benepisyaryo sa Group 1 ay makatatanggap ng isang beses na 2,000 pesos cash assistance, habang ang mga kabilang sa Group 2 at 3 ay tatanggap ng 2,000 pesos kada kabahayan bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre taong 2026.